Hi guys, welcome to my channel at welcome na naman sa isa na namang edisyon ng ating pag himay-himay sa mga dapat nating pag-usapan sa ngayon na ating pagkaparinigan. Maraming mga relationship ang nasisira. Maraming relasyon ang nauwi lamang sa wala at nauwi lamang ito sa hiwalayan. Bakit nga ba? Ano nga ba yung mga factors, mga dahilan, mga rason kung bakit nangyayari ang bagay na ito? No? Well, madalas na dahilan ng pagkakasira ng isang relasyon ay yung hindi kayo nagkakasundo. Pag palaging magulo at hindi nagkakasundo ang mag-partner ay dahilan yun, no? Para mauwi sa hiwalayan ng lahat. Maging dahilan yon para magkaroon kayo ng pagsasawa sa inyong relasyon. No? O kung hindi man, ay ang isang partner ay nagloko. It's either si Mrs. or si girlfriend or si Mr. or si boyfriend ang nagloko or naghanap ng iba. Isa din yan sa factor kung bakit nasisira ang isang relasyon. Isa din yan sa mga dahilan, sa mga reason kung bakit hindi nagtatagal ang isang pagsasama. No? Ano pa? Ano pa yung pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng pagsasama ninyo? Yung pananakit, no? Yung pananakit ng asawa sa kanyang partner. Yung bang binubugbog niya ito, yun maltrato niya. So instead isa din yun sa mga dahilan, no, na masira ang isang relationship. Ano pa? Ano pang possibilities or pwedeng dahilan ng pagkasira ng isang pagsasama or ng isang relasyon? Yun bang tipo na nagger, no? Nagger si Mrs. or nagger si girlfriend? Yun bang wala mang kadahilan, basta na lang siya talak na wala namang patutunguhan or wala namang sense ang kanyang pagtatalak. Basta wala lang, basta makapagtalak lang siya, okay na. No? Sa part ni boyfriend or sa part ni mister na tinatalakan, ay talagang magsasawa nga yun. No? To the point na mas nanaisin na lang na lamang niya na matapos yung kung ano yung meron sa inyo dahil nakakarindi na, no? So yun po guys ang mga isa sa mga kadahilanan ng pagkakasira ng relationship or yung pagsasama. And bakit nga ba nangyayari ang mga kadahilanan na yon, no? Bakit nga ba nangyayari na pumapasok ng mga dahilan na yan at hanggang sa dumating sa punto na masira ang inyong pagsasama? Alam nyo ang pinaka ugat niyan kung bakit dumarating yung
ganyang klaseng pangyayari sa inyong relasyon dahil hindi ninyo muna, no? Hindi nyo muna kinilala yung bawat isa. Yun bang tipo, let's say na mag-asawa kayo. And then, kung saan na nagsasama na kayo, ay doon pa lang ninyo nakikilala yung bawat isa. No? Kasi, dapat kasi guys, sa isang relasyon, bago kayo magsama, bago kayo magpakasal, no? Bago kayo mag-live-in, no? Ay dapat kilala nyo muna yung partner nyo. Kilala nyo muna yung bawat isa. Kasi kung minsan, saka palang lumalabas ang mga ugali ng kapartner mo kapag kayo ay nagsasama na. Kunwari, magjowa pa lang kayo. No? So, siguro, andyan pa kayo sa time na madali pa. Let's say, 10 months, 5 months, 6 months, or yung iba nga, 3 months pa lang or 2 months pa lang ang kanilang relasyon ay nabuntis na kagad si girl, no? So, kapag nabuntis ay siyempre common na panindigan ni boy ang pananagutan kay girl. So, chances are magsasama na yan sila, no? Eh sa pagsama nila, diyan nila na-realize na ang meron palang katangian si boy or meron palang katangian si girl na hindi gusto nila parehas, no? So, mag-aaway na sila ngayon. Papasok na ngayon ang hindi sila magkasundo. So, anong mangyayari kapag hindi kayo magkasundo? Siyempre, magkaroon ng away, walang katahimikan. So, hanggang sa lumala at mapag-isipan na ninyo na wakasan na lang ang inyong relasyon kasi hindi naman ito healthy na. Kumbaga ay hindi naman na ito maayos. Kumbaga nagiging toxin na ang inyong pagsasama. Yung ba namang araw-araw mag-aaway kayo, araw-araw magbabatuhan kayo ng mga masasakit na salita, no? Magbabatuhan kayo ng mga pang-iinsulto, no? Magbabatuhan kayo ng parang hindi kaaya-aya na mga words, no? So, apektado na yung emotion mo. Apektado na yung damdamin, no? So, kung lumala yun at kung magpapatuloy yun, ay mas nanaisin na lang ninyo na maghiwalay. Isa palagi lang naman kayong ganyan. Nagsasama nga kayo. Hindi rin naman kayo okay. Hindi rin naman kayo magkasundo. So, what more pa na ipagpatuloy ang isang relationship kung ganun lang din naman. Well, may mga iba guys na kahit ganun ang nangyayari ay tinitiis na lang nila alang-alang sa kanilang relasyon or kung hindi man ay alang-alang na lamang ito sa mga anak. Pero kung talagang grabe na ang nangyayari sa relasyon ninyo,
ay hindi naman na siguro pwede na manatili ka pa sa relasyon na ganyan. So, yun ang mga nangyayari kapag padalos-dalos tayo sa pagpasok sa isang relasyon. Ganyan ang nangyayari kapag padalos-dalos ka pumasok sa isang relasyon na hindi mo malang ito napaghandaan or hindi mo malang ito na kilala mo na. So, mas importante sa'yo na nakikinig kung meron kang balak mag-jowa or kung meron kang balak na magpasok sa relasyon ng pag-aasawa, ay i-make sure mo na kilala mo ang iyong magiging partner. I-make sure mo na kilala mo na siya at meron ng pundasyon ang inyong pagmamahalan. Paano nga ba makikilala ang isang tao? Kasi sabi nila, hindi mo makikilala yung isang tao kapag hindi mo ito nakakasama sa bahay. Well, alam nyo guys, pwedeng totoo yun. Pero pwede nyo pa rin kilalanin ng isang tao kahit hindi nyo ito nakakasama sa bahay. Paano? Dapat yung inyong relasyon ay matagal na. Hindi yung kakakilala pa lang ninyo, nabuntis mo na agad, so magsasama na agad kayo kasi kailangan. In short guys, huwag tayo agad-agad papasok sa isang relationship kung hindi pa natin ito nakikilala yung partner natin. Ang pagkilala ng isang tao, hindi mo yan makukuha sa madalian na paraan. Hindi mo yan makukuha sa isang buwan, isang taon, or 2 taon na inyong relasyon. Hindi. Ako naniniwala ako na hindi mo siya lubos makikilala kapag hindi pa matagal ang inyong relationship. So, kailangan para makilala mo siya ng maigi ay dapat meron muna kayong long-term relationship. Kasi pagpalagay na natin 1 year na kayo. 1 year na ang inyong relationship at siguro makapagsabi ka sa sarili mo na kilala mo na. Kilala mo na ang iyong partner kasi may ultimong paborito niyang kulay ay alam mo na. May ultimong paborito niyang pagkain ay alam mo na. Yun bang tipong kahit mga simpleng bagay sa buhay niya ay alam mo na? O pwede yun. Question is, sigurado ka ba na ang lahat ay alam mo na sa kanya? Sigurado ka ba na ang lahat na bagay sa kanya, pati na ang kanyang pag-uugali ay alam mo na? So para sa akin, ang 1 taon o ang 2 taon na tagal ng isang relasyon ay not enough para makilala mo ng husto ang iyong partner. Anong dapat gawin para makilala mo ng lubos ang partner mo? Kagaya ng sabi ko kanina guys, dapat meron kayong
long-term relationship. Huwag ka munang padalos-dalos. Kung magjowa kayo ngayon, ay i-enjoy mo muna yung panahon na magjowa pa kayo. Huwag ka munang padalos-dalos gumawa ng isang bagay na maging dahilan na magsama na kayo agad. In short, huwag munang buntisin, huwag munang magmadali na magsama. Kilalanin dapat ang bawat isa. Kasi kapag kinilala mo ang partner mo bago kayo magsama, sigurado na wala kang pagsisihan. Sigurado na pag nagsama kayo ay masasabi mo sa sarili mo na perfect ang inyong relationship. Well, wala namang perfect relationship. Ang pag-aaway ay common na nangyayari sa isang relasyon. Pero, kung hindi naman na kayo magkakasundo sa lahat ng mga bagay, ay hindi na healthy. Hindi na yun maganda. So, kilalanin dapat ang isang partner mo o yung magiging partner mo. Pangalawa, dapat ay nasa long-term relationship muna kayo. Huwag yung short-term. Kasi kapag short-term relationship kayo, ay magiging madali rin ang paghihiwalay ninyo. Pero kung nasa long-term relationship kayo, andyan na yung pundasyon. Andyan na yung pundasyon ng pag-ibig, pagkakilala sa bawat isa. So kapag kayo ay nagsama, okay na. Makakapag-adjust na kayo parehas sa mga kamalian ng isa. Kasi matagal na kayo na magkarelasyon. So na-survive na ninyo ang mga trials at mga problema na sa bawat isa sa inyo. So kailangan nyo yun i-apply sa inyong relasyon kung kayo ay magjowa pa lang. At sa mga nakarelate naman, sa mga nagpadalos-dalos, tapos nasira ang kanilang relasyon, well, wala na tayong magawa guys. Nangyari na yun eh. So, ang gawin mo na lang, i-embrace mo ang konsekwensya ng iyong ginawa at gawin mo kung sa palagay mo ano yung tama. At kung nakarelate ka sa ating topic ngayon, please like and subscribe at pakishare ito sa iba nang sa ganun ay makarinig din sila ng ganitong klaseng topic natin. So hanggang sa muli at goodbye.